Wala po kaming idea tungkol sa Pasinaya. Lalo na po hindi po namin alam na dito to sa Katmon. Nung nalaman po namin to, ano po kami, nagbaka sakali talaga. Sabi sa akin ng asawa ko, kailangan talaga na namin bumukod. Kasi sa bahay po ng mama niya is 3 pamilya po kami. Parang hirap po, lalo na po 3 po yung anak ko. Puro lalaki, lumalaki na rin sila at kailangan na talaga namin bumukod. Kaya wala pong pag-alinlangan, sumubok po kami. Kung dati po, umaasa po kami sa magulang namin. Ngayon, nagkakaroon po kami ng sarili ng sikap para sa pamilya namin. Kung baga po ngayon po, na nakakapag-provide po kami ng maayos sa mga bata, kumbaga yung dati namin hindi nagawa, nagagawa na po namin. Dahil po pares na po kami may trabaho, yun po yung pinagpapasalamat namin lagi kay Lord. Sa ngayon po, marami pong nagbago. Kasi po yung asawa ko po is panggabi, ako naman naalis. So yung 3 anak ko po, natuto po sila sa sarili nila. Nagkaroon po sila ng parang kaya na nilang kumain mag-isa, hindi mo sila inan. Yung pangalawa ko, ang pasok po kasi noon is panghapon. Kumbaga nakakapasok siya, dadating na yung maaga pa o kaya minsan nauuna pa siya doon sa service niya, sinusundo na niya sa bahay nila. Bali po kasi yung asawa ko po is may tricycle. Kumbaga yun po yung ginagawa niyang pamasok. Opo. Nung wala pa po kasi siyang trabaho dati, ang ginagawa niya is hatid sundo po ako sa trabaho. Kahit yung mga bata, siya po yung nagsusundo, naghahatid. Ngayon po kumuha na lang po ako ng service. Kasi nga po hindi na po namin maasikaso since pares po kami may trabaho. So ayun po, malaking tulong din po sa aming service na si ate. Tapos isa pa dito, kaya nagustuhan din namin sa Pasinaya. Tahimik din naman dito. Tapos yung simbahan malapit, lalo na may chapel dito sa loob malapit. Sa school malapit din, may hospital din naman dito. Kumbaga, unti-unti siyang umuunlad. Dumadami po kasi yung tao, mas sumasaya, mas marami ka nang nakikilala. Nakatira kami dati sa Quezon City. Doon po, nagre-renta kami ng mga 20 years na kami doon. Na-realize ko, parang sayang yung binabayad namin. Sana binayad din namin to gaya, hindi sana ilang years na lang sa amin na. So doon ako nakaisip na kumuha ng housing loan para kahit magbabayad ka monthly, papapasayang the future, ganyan. Yun yung nagtulak sa amin doon. Kaya naman Bulacan ang gusto namin kasi more on yung mga relatives namin nasa bandang norte. So kaya Bulacan ang choice namin. Nakapag-decide kami na lumipat dito kahit alam namin na magkahiwa-hiwalay na kami dito. Kasi nga, priority namin na magkaroon ng sariling bahay. Kumbaga, first time namin magkasama sa isang bubong. More on nag-matured kami kasi dati kasi parang buhay binata, buhay dalaga kahit na mayroong anak, ganun. Parang hindi pa talaga kami yung focus namin yung family. Pero kasi ako, syempre, priority ko na yung anak ko kasi babae ako Pero siya, mas nauhubog niya yung parang priority niya kami. Ganun. So, totoo lang talaga sa umpisa ng mga paninirahan namin dito, talagang ang daming adjustment talaga. Tapos sa umpisa talaga parang gusto na namin bumalik, nagsisisi na kami, ganyan. Pero later on, na-realize namin na okay din naman pala, mas okay na rin na dito kami. Kasi kapag dun kami sa QC, forever kami mag-rent kasi wala naman kami dun, house and lot. Simula nung yung sa adjustment period ko, dun ako nagkaroon ng anxiety. Nagkakasakit-sakit ako. Tapos physically, parang yun, kaya ako nagkaroon ng anxiety. Tapos yun, since nung nagkaroon ako ng mga friends, katulad nila Maricar, sila doon nagkakaroon ako ng mga kausap, ganyan. Tagal sa parang lumawak na yung ko dito sa Pasinaya. Siguro nakatulong din yung mga kapitbahay, ganyan.
Dati po kami nakatira sa Maykawayan, Bulacan. Squatter po siya. Ang buhay po namin doon, dati sa Maykawayan, ano siya, magulo, maingay talaga, as in. Tapos araw-araw mo may makita sa daan mga nagiinuman, tapos mapollution. Hindi katulad po rito, maganda, tahimik, mga mababaitang tao, sobrang linis. Talagang gusto namin kasi nangupahan lang po kami, ilang taon na po kami nangupahan. Sabi ko, maghanap tayo ng housing law. Ayun nga, gusto namin talaga magkaroon ng sariling bahay. Ang hirap pong mangupahan. Eto, matapos mo na, sa'yo na. Tapos yung tinitira namin dati, bahay. Ayaw pagawa ng may-ari. Pero ang tagal na namin doon, ma'am. Ilang taon na kaming nangungupahan. Ayan nga po, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Nagkaroon kami ng sariling bahay. Finally, ito yung experience ko. Tahimik, mapayapa, nare-relax yung isip ko, walang polusyon, walang ganong gulo, nakikita ka. Talagang payapa talaga siya. Tahimik siya, lumabas ka dyan, wala kang makitang tao. Dito, wala kang marinig. Napakaganda rito. So, walang pollution. May nagbago rin po sa amin dalawang mag-asawa dito. Yan, dito lang po kami, bahay. Dati, umiinom siya kung saan. Ngayon, dito lang po kami sa bahay. Nagkakalala po kami sa immersion. Bali, nagkakilala po kami sa programang immersion. Ang unang nasalihan ko sa JNF is yung immersion. Ayan, yung immersion program naman is ito yung mga panunuluyan ng mga students sa mga bahay para mas makita yung routine nila sa pang-araw-araw at makita nila kung paano ba yung buhay ng housing. And syempre, yung nakita nila na kahit simple lang yung pamumuhay dito sa Pasinaya, is masaya sila. Ako po sa immersion po talaga. Yun yung tumatak sa akin na kahit na mayaman sila, marunong silang rumespeto ng tao, makihalubilo, at makikapwa-tao. Ayun po, iba kasing lifestyle nila. Pati kami, sila nag-a-adjust, pati din kami nag-a-adjust din po. Yung kung ano yung mga wala sila, na meron din kami, yung meron sila na wala kami, gano'n po. Naging masaya lalo kami. Sabi ng mga anak ko, sana maulit yung pagganyan. Bumait lalo yung mga anak ko. Ang natutuwa talaga ko yung first immersion. Kasi maano siya, yung magalang. Chinese po kasi yun. Dumating po kasi yung biyanan ko. Tapos nagmano po yung mga anak ko. Tapos nagulat ako, nagmano din po sila. Lukong Chinese yung nauna. Sabi ko, ay, ang ano naman po nila pala, kahit ganun yung estado nila, talagang, ano po talaga, natuturuan din po talaga. Bali, inutusan ko silang magsaing. Ano to dito? Yung isa magsaing, yung isa naman magtrito, gato. Tapos, at the same time, yung isa naman parang napaka-health conscious. Damihan ng mantika, gato nga. Ganon. At the same time, natututo din ako kasi paano maging conscious daw ako sa mantika, pagprito, ganyan. Sa paghugas ng pinggan, tas sa pagtubig ng sinaing. Sabi ko, pag nagsaing kayo sa kilo, hanggang dito lang. Natuto po kasi ako sa mga magulang ko na laging, kahit di nila talaga kilala, pinaputuloy po nila sa bahay. Tapos natutuwa ka din sa kanila kasi pinararanas mo sa kanila yung mga buhay. So parang, sige, sa next batch, gano'n naman gagawin mo, gano'n. Sa ngayon po, ang Joy Nostalgia Foundation ay may mandate na tulungan ng mga communities na magsagawa at magtatag ng kani-kanilang mga civil society organization na kung saan magiging katuwang ng JNF sa mga programa nito para sa mga communities natin. Nang sa gayon, yung mga programa natin ay maging sustainable
at makatayo sa sarili nitong paa sa mahabang panahon. Dito po sa binubuo naming organization, ng Pasinaya Phase 2 Women's Organization. Yung nag-open up ko si Sir Bong about po sa ganitong organization. So sabi ko sa kanila, try natin kasi since wala pang organization dito sa loob na mga kababaihan. So marami tayong malalatag na plataforma, marami tayong matutulungan, lalo na yung mga kababaihan na nasa bahay lang, yung mga nag-aalaga ng bata, pero nais na kumita ng pera, mas natutulungan po natin sila. So sabi ko, itry natin, malay mo, di ba? Masarap sa pakiramdam kasi siya tumutulong ka rin. Kaya nga, parang na-excite ako dito sa organization kasi parang through JNF, meron mga nakasupport sa amin. So parang ininisip namin may suporta. So paan din yung namin na, ay gano'n na to, totoo na to, serious to. Kasi pangarap namin yung tumulong. Para sa akin, masaya, nakaka-proud po yun kasi kami nga po yung unang mag-aano nitong organization na to. Una kasi mga ginawa namin, syempre, kinilala muna namin yung sarili namin. Tapos po, nagtalaga kami ng mga officers. Tapos after yan, binuo na namin mission vision. Tapos hanggang sa, inano na namin si Seth. Tapos ngayon, every time yan nag-meeting kami, pinag-uusapan na muna namin sa ngayon is yung uniform, logo, tsaka yung mga program ngayon na paano ba namin to ipapakilala yung organization. Para sa akin, siguro pwede tayo dito na yung mga handmade product para po sa mga kababaihan natin na free naman po sila kung nagawa na nila yung mga gawain nila sa bahay. So, pwede po sila mag-join sa amin. Ganon. Yun nga po sana po natin yun, ma-push. Ngayon kasi ma'am, ang mga pinag-uusapan talaga namin ngayon is paano muna papakilala. So, ngayong immersion, magkakaroon kami ng program sa tulong ng JNF para magkaroon din ng activity yung mga student. So, sana yun nga, Zumba, para ganin yung namin sa kanila. I think 2 years from now, siguro may mga naipatupad na po kami na mga proyekto dito sa aming komunidad. Siguro mas lalo pang dumami yung mga members namin. At higit sa lahat, mas nagkakaroon kami ng bonding moment. Yun po yung mahalaga doon. Sa org namin, masasabi ko na meron kami unity. Kasi sa amin kasi hindi pwede isa lang ang magdidesisyon. Kailangan majority wins. Kung ano gusto ng karamihan, yun dapat. Yun yung para sa akin, nagkaroon kami unity sa org po namin. Lubos po ako nagpapasalamat sa Joy Nostalgia Foundation dahil po pinasok niyo po ang aming komunidad at di niyo po pinababayaan. Lagi po kayo nandyan, nakasubaybay, nakaagapay sa aming community. Super blessed din po kami dahil bihira po ang may foundation na pumasok sa isang community. Lagi po silang nakasuporta. Sana talagang tumagal pa. Maganda talaga siya. Huwag po silang magsawa sa community namin na ang Joy Nostalgia hindi mawawala sa amin. Yung immersion po, dito pa rin po sana sila sa Bulacan. Ang pagkakaisa sa akin ay integridad. Ang pagkakaisa ay pagtutulungan. Ang pagkakaisa ay pagbibigayan. Ako si Maricar Legaspi. Ako si May Lopez. Ako si Cherry Lou Mercado. Kami ay parte ng Pasinaya 2 Women's Organization.